Kami ang Power Abuse. Ako si Gab, bass vocals. Ako si Ken, guitars. Chester Drums. Mag-subscribe kayo sa The Throne Records channel sa YouTube, pati sa aming YouTube page, Power Abuse Trash. Basically, nung pandemic, walang mga gigs nun eh. Tapos, naalis din kami sa trabaho dahil pandemic nga, walang pampasahod yung mga boss namin. So, ang ginagawa lang namin, nagja-jam sa kanya-kanyang bahay, nag-aaral mag-isa ng cover ng mga kanta. Tapos nung lumawag na, kung pwede na lumabas namin, dinala ko yung drums ko ng Kilakit. Tapos kung kami nagpa-practice. Ayun, pinipit namin yung drums niya doon. Ayun lang. Doon din kami Tapos halos, natutulog. doon kami natutulog halos mga 2 days, 3 days. Paano na lang, invento lang ng mga tunog. Yung iba nga hindi naman nalabas namin eh. Yung iba Hindi rin na-trash natapos, lang, ano. hindi rin natapos. Tapos, yun na. Tapos siguro, nung pandemic, nabalik kami sa BMX tsaka skate. Nung pandemic, nag-focus na ako sa gitara. Saka sa Nihongo. Tsaka nung pandemic na, COVID nga din pala kami ng asawa ko. Mahirap. Ayun, mga bagong music ang pinapakinggan namin, tsaka bagong hobbies ng pandemic. Sa bagong music, tingin ko mas nalin kami sa progressive thrash. Tulad ng mga bandang Control Denied, Watchtower, Fates Warning, Mas target. Target. Basta doon, medyo. Okay din. Okay din Mastodon. Pero hindi kami... Tapos, ano pa ba? Sa hobbies, ayun nga, nabalik kami sa pag-BMX tsaka skate. Kasi wala namang gagawin ng pandemic eh. Kaya ba? Pandemic, madalas, ayun, bagong hobbies, wala naman. Naglulumpia lang lagi. So, Oo. Saka ano lang ako, practice lang ng ibang language. Saka gitara syempre. Yun. Sa history ng Power Abuse, nagsimula talaga kami hardcore punk na banda. Ang pangalan pa ng banda namin, nagsimula yun mga 2015 o 14. 14 ngayon, 15 na ako. Patawid na ng 2015. It's called. Tapos, ayun, hindi siya nagtagal. Siguro mga 2 years lang siya. O 1 year 1 year na na lang. Tapos yun, parang naisipan namin naman na magpunta sa crossover na thrash metal. Tapos ayun, try namin mag-cover ng mga DRI. Tapos, ayun, ang susunod naming pinahalit sa banda namin. XP. Doon sa Scold pala, ang members nun, etong si Chester, ako solo box lang ako nun, tapos si Vince Timoteo sa Malolos, mga skater sa Malolos, siya yung nagbe-bass sa amin. Tapos ang gitarista namin si Chad Sarmiento ng Veils. Banda niya ngayon ay Veils. Kakilala kami sa stream sports talaga, skateboard, BMX. Yun din talaga kami kailangan. Tapos yun, yung FXP, Fast Plant Crew. Fast Plant Crew, hinango namin yun sa trick sa skate. Skate, Saka tsaka sa BMX. bikes. BMX. Tapos yun nga, si Vince Timoteo umalis din sa amin. Tapos, yung time na yun sa FXP, siya na yung gitarista pala, si Ken Crisostomo eto. Siya na yung gitarista. Tapos mga cover lang namin yung mga Chromags, halo-halo nga halos eh. Exploited, Dead Ends, Black Flag. Halo-halo lang din talaga. Ramones, ayan, pinatuli na Blitzkrieg Bop. Ginawa trash metal. Ginawa trash metal na Blitzkrieg Bop. Tapos ano pa ba? Urban Bandits. Bandits. Diba? No future sa pader. Future sa pader. Tapos yun. Saya. Unang gig namin bilang Power Abuse, may session basis pa kami. Hindi pa siya sanay Di pa ako masyado sanay gitara, ng, di pa talaga ako Naging sanay. drummer niya din. Si Raf, naging drummer niya din. Oo. Raf Alonso. Sa ano pa yun, sa school pa yun na banda dati. Tapos yun, nung FXP, si Vince Timoteo, yung bassist namin doon, inisip niya munang mag-work. Tapos ayun, trinay ko ng
mag-handle ng bass tsaka vocals. So yun, natuto naman din ako kaagad dahil tinuruan ako nitong gitarista namin si Ken Crisostomo. Tapos yun, na-pick up ko naman kaagad. Tapos hanggang ngayon, ayun, practice araw-araw kahit walang gigs. Practice lang talaga. Struggle talaga dati. Sobrang struggle talaga dati. Lyrical Team, Power Abuse. Pag narinig niyo naman kasi Power Abuse, parang alam Abuse niyo na, naman eh. medyo kaliwa o ano yung dating talaga eh. Ayan, medyo taliwas. Medyo political talaga yung lyrics namin. Tsaka yung nangyayari talaga sa katotohanan dito sa bansa natin. Ay tulad ng Seeds of Revenge. Ayun, parang hinamo namin yun sa mga magsasaka na nagawa ng lupa ng mga Panginoong may lupa, ay ganun mga bagay. Tapos yung Slave Society, nasulat namin yun dahil nakita namin yun sa Nutri-Asia dati, yung rally ng Nutri-Asia. Yung talaga isang grabing pangyayari talaga. Eh, doon namin hinahango yung mga lyrics namin sa totoong buhay, sa nararamdaman namin. Paano ginagawa natin? Di ba lalagyan natin intro, tapos susunod verse. Ganun lang, second verse, tapos bridge. Ganun lang, tapos mas madali kasi namin nagagawa ng tunog kapag may parang structure na kaagad, di ba? Kasi kayo ba, paano ba natin Kwentuhan lang din ang mga kabula na bagay. Tambay lang, smoke, ganun. Tapos nalalaman namin kapag tapos na yung isang kanta. Siyempre, kapag tapos na yung lyrics, tapos na yung mga riffs. Tapos kung well-decided na pa kami sa mga fill-in namin, sa drum, sa bass. Minsan nga, hindi pa eh. Minsan nakakalimutan ko din talaga yung mga lyrics na sinusulat ko eh. Kaya pagpasensya nyo na minsan, iba-iba talaga yung nababanggit ko talaga minsan sa pagkanta. Pero Kadalasan ng mga nasusulat namin, hindi na namin gaano na i-revise. Ganun na siya. yun na talaga siya. Tanggap na namin na ganun. O minsan kulang talaga eh, pero tinutugtog na namin ng live kung paano namin tinutugtog ng live. Oh. Ayun na yun, ganun na siya natatapos talaga. Pero sana mag-improve din kami balang araw. Pero Hindi mag-improve pa kami. stay trash. This Power Abuse video interview is officially sponsored by Castle Black Records. Visit their Facebook page or email them at castleblackrecords@yahoo.com for your recording needs.
Sa ngayon kasi paalis ako. Tapos kailangan kong mag-aaral sa ibang bansa. Bali, hiatus break muna kami ng mga banda ko. Pero sulat pa rin ng mga bagong material, isip pa rin ng mga bagong topic. Tapos pasahan ng rip sa online, yung Oo. technology. Abusuhin namin yung technology. Abusuhin naman namin yung technology ngayon. Tapos, Album palabas na. Sana ngayong taon. Tapos na talaga yung recording. First album namin. Mix na namin. Malapit na malapit. first album namin, 8-year plan. 8-year plan. Tagal-tagal tong Madami ding aspetong bakit hindi kami agad na natapos mag-record. Dami ding mga pinagdaanan, financial talaga. mga personal na problema. Pero lalabas na yun. Pipiliin na Lalabas na namin yun. ngayon 2023 talaga. Sa mga napuntahan na gigs, tingin ko talaga pinaka-solid na napuntahan kong gig nung sa Paliwag sa Nakama Bar nung tumugtog yung Pro tsaka Go Signals. Sobrang solid talaga na experience kasi halos bago pa lang din kami sa hardcore punk scene nung panahon yun. Kami ni Chester, kami naka-witness na yun. Kasi parang okay dito, parang saya. Kasi sobrang energetic ng tugtugan. Tsaka yung mga sinasabing lyrics, may kabuluhan siya na ma-apply mo din sa sarili ng buhay. Na-expose talaga kami sa punk, sa Malolos. Yung mga bata pa kami. Paboritong gig na napanood namin, siguro yung sama-sama kami nanood nung 2017 na Megadeth. April 29, Tapos 2019 Slayer. 2017. Slayer. Memorable gig. Tapos sa local gigs din, Yung sa Paumbong. sa Paumbong, yun ang tugtog namin na memory. Patay na patay yung tao nun eh. Parang pagdating ko doon, naboring na. Kahit yung mga barangay din, na din yung Salamat sila lahat. Hindi, pero nung dumating kasi, doon patay yung tao. Ayun, Tapos ayun nga. after ng 3 songs natin, nagulat ako, ang dami ng tao. Ayun. Pati mga tambay sa Gabi na labas, talaga, pati mga parang- tambay sa labas, lahat. Yung isang kanta, 3 beses kaming inawat ng barangay na huminto para awatin yung nagkakaguling na tao eh. Tsaka sa mga local gigs na napuntahan ko, ang solid ay sa Makati, yung tumutog yung Dreaded Mortuary sa parang dumayo dito nun yung Dreaded kontra-social tsaka Mga Iteros. Mga Indonesian, di ba? Mga Indonesian. Ayun, parang mga Eyes of Fire. Eyes of Fire, mga front act sila dun. Eyes of Fire, Dreaded Mortuary, Jahanam. Yun, eto. Ano po, ang dami mo pinupuntahan na gig, hindi mo sinasabi. Kasi paborito yung most memorable din yung nag-open kami sa Sabat noong 2019. Ayun din. Siyempre, Sabat yun. Metal Lucifer. Sabat Metal Lucifer. Tsaka Bicol, Nagan, Naga rin kami. Tsaka syempre nung... Experience namin bumiyahin ng Ayun din. ilang oras para lang tumugtog. Sobrang Tsaka yung mga banda Okay, na okay. napanood din na Nagsisimula kami, parang nangangarap lang din kami paano kami mapupunta sa metal, tapos biglang Oo. mapupunta kami sa kung saan saan. iniisip namin kung paano kami mapupunta dun. Kaya nagsulat na lang kami ng kaunti. Kahit mga hilaw pang kanta. Tapos ayun, tawag dito yung sa mga gigs, sa mga nakakasabay din. Syempre, mga pangarap namin makasabay. Tapos memorable pa pala sa San Pablo, skate track. Skate track 6. Nakasabay namin Rabis. Idol namin mga yan. Ayun, idol namin talaga mga taga Laguna, San Pablo. Rabis, Pathogen, Stinky Short Shorts. Lahat ng mga taga Laguna. Saka yung unang tugtog pala natin ng metal. ANK. ANK. Sabi namin Pagan Fire. Solid. Sobrang solid talaga ng Pagan Fire. Unang gig namin na metal. Sa 4-member supergroup na banda, sa vocalist, ba magandang maging vocalist? Mga solo box malagit ito. Chuck Billy. Okay yun. Sino maganda pang gitar? James Hetfield, solo box. Si solo box. pwede din. Pero yung mga legit, sino ba mga solo box? Naisip ko na drummer, si Jim Hoglan. Oh, Jim lang. Hoglan. Oo. Kakaiba yun, magiging kakaiba yun.
Parang testament kaagad yung mabubuha. Kasi Chuck Billy, tas Ultimate ba? Si Di Giorgio naisip si Giorgio ko din nga sa naisip ko sa base, case, si Di Giorgio. Ano kaya pag Sa, nag-gitara yun? sa gitarista, sino ba gitarista? Ano kaya kung solo guitarist talaga yung... Ano kaya kung... Sino? Si Paul Gilbert. Sino ba magandang gitarista nila? Na metal din. Sa bass, si Stevie Giorgio na, no? Parang testament nga din eh. Siguro ibayin natin yung vocalista. Tingin ko si... medyo ano natin, mas matanda. Si Ronnie James Dio, pre. Si Di Ronnie James Dio, ano yun natin. Tapos sa gitarista. Sino ba sa gitarista? Si Ken Crisostom, gitarista. Sino pa gitarista ang maganda? Dalawa maganda. Jeff Hinman. Jeff Hayman. Sige, buhayin natin si Jeff Hayman. Si Skolnick siguro. Si Skolnick yan. Kakaiba yun. Kakaibang kakaiba yun. Alex Skolnick. Parang hindi ko Tim maimagine Rodland. na. Pero pwede, parang pwede naman yun siyempre. Tapos sa Different. bass. Lagay natin dyan si David Ellefson na lang kasi matanggal siya sa Megadeth. Lagay natin dyan si Chill David naman yan Ellefson. Chill naman ang bass type. Malupit na bassista. Tapos sa drummer, Gene Hoglan. Tapos ang tugtugan nila, tarotot metal. Reggae, Reggae metal. Parang prog thrash no. Pero parang Parang ganun. ganun Mataas yung boses. Well, yun lang Ayos. Mutant band. This interview with Power Abuse is sponsored by DAG from Alocos. Check them out on Facebook and Instagram for inquiries. Book a schedule now for your tattoo sessions. Home services are available. Get back some more in explosion. Fire bullets in my head. Embedded in my memory, but sliding dead. The Lord. Sa movies, hilig ako sa horror. Tawag dito. Tsaka mga thriller. Siguro ang trip kong movie, Children of the Corn, 1 hanggang... lahat ng Children of the Corn. So, lahat ng Children of the Corn. Tapos... ano pa ba? Ito nga pala si si Ronilo ng Exitus. Black Riders. Salute sa Black Riders. Okay lang, safe lang. Alam ko naglalaro kayo ng game. Tapos, ano pa ba? Sa TV series, di ako masyadong nanonood ng TV eh. Pero, ayun, medyo late na kami dito ng asawa ko. Trinay lang namin tapusin yung Stranger Things. Solid naman yung Stranger Things kahit pa paano. Kahit na poser si Eddie. Kahit na... Tapos yun sa libro siguro ni Ronaldo Vivo Jr. Yung ang pangan sa ilalim ng ating mga pa. Ayun, solid yung check. Pelikula. Lumaki kasi ako na walang internet sa bahay. Tsaka hindi ako masyado nahilig sa mga pelikula. Pero may mga gusto naman ako. Mga kalokohan lang. Stoner movies. So sa TV, hindi masyado eh. Hindi ako masyado nanonood ng TV. Pero balita, siyempre nanonood ng balita. Balita ba? Tsaka sa mga libro, kaya nahilig lang ako sa mga instructional na books. Tsaka ganun, sa language, ganun. Yun. Paborito kong pelikula. Ayun, mga stoner movie lang din. Tsaka kung ano, Lucy. Ayun. We're the Millers. Tsaka Mac and Devin Go to High School. Sa TV series, wala rin talaga akong ganap na yung bata lang, pero ngayon wala. Libro yung damat ni Rodney Mullen sa tungkol sa skateboarding. Yung paano siya nagtakbay sa skateboarding.
Ayun, tapos habol ko lang din pre, sorry. Sa movies, paborito ko pala mga mga gawa ni John Carpenter, The Thing, tsaka Shining. Thank you for reaching this part of the interview. Power Abuse is now offering you to use this promo code to avail special discount on their selected merchandise. Yun, salamat sa interview na rin na to. Sa mga pagkakataon, sa mga production, sa lahat na nag-imbita sa amin. Hindi sa ano. Sa lahat ng mga tao na sa paligid namin. The Throne Records, sa unang label na nirelease namin ng demo, Threshold Records, kay Chaps. Chaps. Tapos kay Romel Malunes ng Metal Cut Choice Records. Tapos kay Anugal Orjo Terror. Anugal Orjo Terror, kay George, bassist ng Rabis, tsaka bass box ng Ataul. Ayos. Tapos kay Paul Salamat sa Magat. inyo. Kay Oo, Paul kay Magat. Paul. Maraming salamat kay Paul Vortex, Magat. sir. Maraming naituro sa amin si Paul. Mga music na kailangan pakinggan. Sobrang solid ni Paul. Mga payo sa recording. Ayun. Sana, supportahan niyo yung palabas namin na album. Oo. Hopefully, December nakalabas na talaga. Oo. First Yun album. talaga, tinatapos lang talaga namin first album. Pero abangan nyo, masusundan 9 pa rin songs. yan. Masusundan pa rin yung album namin. Oo naman. Tsaka tawag dito yung mga pinagpapracticean nga pala namin studio sa Bulacan. Oo, pati Kalatata. Kila Tata, Affinity Studio, kung saan din kami unang nag-record ng Demo. Sa Malolos. live record lang talaga siya. Tapos, ayun, mabait sa amin si Tata. Mm. Libre lang yun. Libre Live lang. recording. Libre lang yun. Kaya kami nakapaglabas talaga ng first demo namin. Dahil sa Affinity Studio. Ngayon wala na sila, pero sana makabalik ulit sila kasi malaya kami dun eh. Lahat kami talaga, kahit gumulong-gulong kami dun sa studio. Hindi, joke lang. Pero masaya dun talaga dati. Sa, Oo. nung buo pa College yung days. crew namin dati, Malolos Metal Punks. Tapos yun, Ayun, sana samahan niyo pa rin kami kung saan man kami mapadpad. Kung sa Oo. internet niyo na lang kami makita. hindi naman kami mawawala, pero Hiatus break lang muna. hindi ka, hiatus ba? Hindi naman tayo mag-hiatus eh. Kasi magpapasan ang balak namin sa banda namin. Si Ken nga dahil pupunta na ng Japan, ayun, pukulan na lang ng rip sa online. Pero kasi hindi agad yun kasi agad. Hindi ka agad maipaprocess yun. Kailangan ng time. Kailangan ng Kaya, time. focus muna sa kanya-kanyang buhay namin. Ganun lang muna. Tapos attend ang mga gig. Dito kami ni Chester. May attend Support lang ng Exodus, Testament. ayun. Tsaka mga local gigs din na paparating. Mamimiss ko yun eh. Mga local Hindi ko gigs. sila mapapanood. Okay lang yun. Okay lang. May ibang panahon para dun. Portahan niyo ang The Throne Records sa YouTube, mag-comment. Death Throne Records. Maraming salamat. Tsaka sa YouTube din namin sa Power Abuse Trash. Doon din kami maglalabas ng mga kung ano man. Last na sa logo namin pala, si James Darren. James Darren Guerra. Tsaka sa Album art. album art dati. EP namin. Na Born to Trash. Siya ang gumawa nun. James Darren, Lasquera from Seashore. Tsaka yung Seashore Boys. Sa lahat ng mga kaibigan namin. Solid. Maraming salamat. Thank you. Tapos, ayun, mga crew namin sa skate. Sa Nueva Ecija, pamitin natin. Mga Sa'yo ngayon, mga ka-skate ko. San Isidro crew. San Isidro Crew. Ayun, Skate and Bail crew sa Malolos. Tapos, Destroy BMX Core. Ano pa ba? Dami, nakalimutan ko na yung iba eh. Tsaka yung mga banda na nung Mga bata banda. ako na sinubaybayan ko ng mga tambay sa amin dati. Oo. Kundi dahil sa kanila siguro. Ako hindi dahil sa nila, hindi naman ako malulunod sa maingay na musika din. At saka siguro sa, pagpapasalamat. Siguro sa tatay ko kahit papaano. Kahit sa Raulo tatay ko eh. Salamat sa influensya sa musika. Siya nagturo sa akin ng classic rock and roll din halos. Papasalamat din ako sa nanay ko. Kasi siya yung nag-support sa akin sa mga music instruments dati nung wala pa ako. Kaya na bumili. Saka nauunawaan na din nila ako sa ginagawa ko. Maraming salamat sa nanay ko. Sa Salamat mga din kaibigan pala ko, sa dalawa na to.
Ito. Salamat. Salamat ulit kay The Throne Records. Salamat. Kay James David, The Throne Records. Sobrang solid. Thank you very much.